Si Romana ay isang magandang babae na nakatira sa isang nayon kasama ang kanyang asawang si Lando at ang kanilang anak. Nakatira sila sa isang simpleng bahay kasama ang ina ni Romana. Nagsimula ang kwento ng pakiusapan ni Romana si Lando na manatili muna sa kanilang bahay dahil ilang araw na itong nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Lando na nakikiramay siya sa kanyang kaibigan dahil sa pagdadalamhati nito. Sinubukan ni Romana na magpasisid ngunit matatag ang desisyon ni Lando na umalis ng bahay. Sinabi ng kanyang ina na may hinala siya na si Lando ay may ibang babae. Malungkot na inamin ni Romana na matagal na siyang hindi sinisisid ni Lando. Pinayuhan siya ng kanyang ina na bilang asawa at dapat niyang ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Habang nagiinuman ang mga kaibigan ni Lando, hinanap siya ng mga ito. Sinabi ni Marco na nasa banyo si Lando. Ayon kay Marco, iihi lang daw siya, ngunit bago siya makarating sa banyo, nakita niya sa bintana na may isang babae na kumakanta gamit ang mic ni Lando. Bago matulog, naligo si Romana sa bahay. Habang siya ay naliligo, kinailangan niyang magpantasya dahil matagal nang hindi pinapansin ni Lando ang kanyang karagatan. Kinabukasan, pag-uwi ni Lando kasama si Marco, narinig ni Romana ang kanilang pagdating at agad na inayos ang sarili para kay Lando. Habang kumakain ang dalawa, tinanong ng nanay ni Romana ang tungkol sa kasintahan ni Marco. Sumagot siya at sinabi na simula nang umalis siya para magtrabaho sa Maynila, hindi na niya ito makontak. Hindi natapos ni Lando ang kanyang almusal dahil nagmamadali siyang pumasok bilang security guard, at sinundan siya ni Romana para tulungan siyang mag-asikaso. Sinubukan niyang halikan ng asawa, ngunit tila umiiwas ito at nagdahilan na mahuhuli na siya sa trabaho. Pagkaalis ni Lando, kinuha ni Romana ang bag ng asawa upang labhan ang kanyang mga damit. Sa loob ng bag, nakita niya ang isang plastic na supot mula sa grocery store na naglalaman ng sapatos ng isang babae. Sinukat niya ito, ngunit masikip ito sa kanya. Dito, napagtanto ni Romana na hindi ito para sa kanya at alam niyang niloloko siya ni Lando. Kinabukasan, isinama ni Romana at ng kanyang ina ang kanilang may sakit na anak upang ipagamot sa albularyong si Antonio, na nakatira sa kanilang nayon. Doon nila natuklasan na kaya ng albularyo na mangkulam gamit ang mga damit at larawan ng mga taong kasangkot. Si Romana ay kusang lumapit kay Antonio upang humingi ng tulong na muling maakit sa kanya ang kanyang asawa, at dala niya ang mga ginamit na damit at mga larawan ni Lando. Si Romana ay humingi ng tulong kay Antonio para sa spells. Pagkatapos ng ritual, binigyan siya ni Antonio ng bote ng love spell na dapat niyang inumin bago sila magsiping ng kanyang asawa. Subalit, hindi nagtagumpay ang love spell dahil tumanggi pa rin si Lando nang subukan niyang makipagdigmaan dito. Sa mga sumunod na araw, ikinwento ni Romana kay Marco ang kanyang problema kay Lando. Naawa si Marco at ibinunyag na si Lando ay may karelasyon na isang babaeng negosyante sa palengke na nagngangalang Sue. Wala nang nagawa si Romana kundi lumuha. Dahil sa matinding emosyon at sa pagkaubos ng tubig sa kanyang karagatan, nakiusap si Romana kay Marco, na matagal nang may pagtingin sa kanya, natulungan siyang maibsan ang kakulangan ng tubig sa kanyang karagatan. Kinabukasan, bumalik si Romana kay Antonio na may intensyon na saktan ang kabit ng kanyang asawa, gamit ang bag na ninakaw niya mula kay Sue. At nagbigay siya ng mas malaking halaga kay Antonio para sa kanyang pangkukulam. Umaasa si Romana na magiging matagumpay ang kanilang hangarin sa pagkakataong ito. Matapos ang ritual, ibinigay ni Antonio ang love potion na patuloy na iniinom ni Romana. Habang halos magkakadigmaan na sila ni Romana, biglang may tumawag kay Lando na nagputol sa kanilang intimate na sandali. Pagkatapos sagutin ang tawag, nagdesisyon si Lando na umalis dahil may problema siya sa trabaho. Si Lando ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang restaurant malapit sa palengke. Dahil sa kanyang pagdududa, tinawagan ni Romana ang katrabaho ni Lando upang tanungin kung may emergency ba talaga sa kanilang trabaho. Sumagot ang lalaki na wala naman. Sa halip na magtungo sa kanyang pinagtatrabahuhan, nagpunta si Lando sa bahay ng kanyang magandang kabit. Sa pagkakataong iyon, nagreklamo si Sue na parang nag-aalab ang kanyang katawan at nahihirapan siyang huminga, na tila dulot ng pangkukulam ni Antonio. Samantala, lihim na sinundan ni Romana ang kanyang asawa at napatitig sa motor nito na nakaparada sa labas ng bahay ng kabit. Habang nalulunod sa sariling pag-iisip, naupo siya malapit sa dalampasigan. Sa kanyang pagkakatulala, lumapit ang assistant ni Sue at sinabi na nakita niyang si Romana ang kumuha ng bag ni Sue noong nakaraang araw. Si Romana ay sumagot na ibabalik niya ang bag kinabukasan. Tinanong niya ang dalaga kung nakaranas na ba ito ng pag-ibig, at tumugon ito ng oo. Sinabi ni Romana na ganoon din siya, pero hindi na siya mahal ng kanyang minamahal. Bigla siyang hinalikan ng dalaga, na tila naapektuhan ng love potion ni Antonio. Umiinit ang kanilang tagpo,
kaya't nagpunta sila sa pinakamalapit na kubo upang ipagpatuloy ang kanilang sandali, gamit ang kanilang mga tahong. Kinaumagahan, nagpunta si Marco sa trabaho ni Lando para pansamantalang palitan ang motorsiklo ni Lando ng kanyang tricycle, dahil may pupuntahan daw siya. Pagdating ng break time, nag-text si Lando kay Sue para magplano ng mabilis na tagpo. Sinundo siya ni Marco gamit ang tricycle at dinala si Sue sa isang malapit na dalampasigan kung saan nagsing-along si Sue sa kanyang mic. Habang nasa simbahan, tila nawawala na sa katinoan si Romana dahil sa kanyang mga problema at posibleng epekto ng mga love potion na ginagamit niya. Lumabas siya ng simbahan at naglakad sa daan habang tumatawa, nawawala ng pag-asa at paubos na rin ang pera. Nagpunta siya sa bahay ni Antonio na may kakaibang asal. Iniisip ni Antonio na ang pagbabago sa ugali ni Romana ay dulot ng ritual. Ngunit sa totoo lang, nagkukunwari lang si Romana dahil hindi na niya kayang bayaran ang mga serbisyo ni Antonio. Balak niyang nakawin ang mga love potion ni Antonio at ginawa ito habang busy ang matanda sa kanyang mga gawain. Ngunit hindi ganoon kapurol si Antonio. Kasama ang kanyang assistant na si Glenn, gumawa ng kalokohan si Antonio kay Romana sa pamamagitan ng pagpapanggap na nais niyang pagalingin siya. Habang isinasagawa ni Antonio ang ritual, nilunok ni Romana ang love potion na ninakaw niya kanina habang siya ay nakababad sa ilog at tumatawa. Sinabi ni Antonio kay Glenn na siya na ang bahala kay Romana. Agad na naintindihan ni Glenn ang sinabi ng matanda na sisirin na niya ang kanyang perlas. Maya-maya, nag-hallucinate si Romana at si Glenn, na nakaupo, ay naging kamukha ni Lando. Dahil dito, nagsimula si Romana na akitin si Glenn, akala niya ay si Lando ito. Inilatag siya ni Glenn sa ibabaw ng malapad na bato at pinayagan siyang maglakbay sa kanyang paraiso. Habang masaya silang dalawa sa kanilang ginagawa, bigla siyang natauhan at napagtanto na si Glenn pala ang lalaki. Tumakbo si Romana palayo sa lugar na iyon at diretso siyang pumunta sa bahay ng kabit ng kanyang asawa. Nandoon si Lando, masipag na sumisisid sa karagatan ni Sue. Walang alinlangan na pumasok si Romana sa bahay ng kabit at inilabas ang kanyang galit sa mga maling ginawa ni Lando. Matapos ipahayag ang kanyang sama ng loob, nagkaroon ng epekto ang love potion. Kahit na saglit silang nataranta at nalito, nagpa siya si Sue na anyayahan si Lando na magsimula silang tatlo ng World War IV. Pagkatapos ng digmaan, umalis si Romana sa bahay ni Sue at kinausap si Lando sa labas. Seryoso niyang ipinaabot sa kanya na hindi na siya kailangan, kaya't hindi na kailangang umuwi pa si Lando sa kanilang tahanan dahil sa mga pagdurusa ni Romana. Sa wakas, nagdesisyon siyang makipaghiwalay kay Lando. Nagtapos ang pelikula sa isang eksena kung saan inilagay ni Romana ang kanilang mga gamit sa isang kahon at tinanggal ang kanyang wedding ring.